May mga gusto talaga tayo sa buhay na kahit anong pilit natin ay hindi natin nakukuha. Meron talaga tayong mga bagay-bagay na gustong makamit pero mukhang imposible. Minsan nga, pinapatikim lang sa atin ang mga bagay na yon pero hindi naman pinapatagal at nawawala din naman bigla. Ikaw, ano bang mga bagay ang gusto mong makamtan pero parang ang hirap-hirap ibigay sa'yo ng kapalaran? Nako, isang magandang kwento ang ating pagsasaluhan sa araw na to. Kaya naman, brace yourselves and relax, sit back, at syempre, wag mong panghihinayangan ang oras at panahon na igugugol mo sa kwentong ito dahil maganda ito, promise. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang tampok na kwento natin sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga tao o mga bagay na kahit anong pilit nating gustuhin ay hindi natin nakakamtan. Minsan nga, ito pa ang malaking dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit tayo nalulubog sa sobrang galit. Dear Mama Mia, ako po si Ana, isang simpleng babae lang. Walang espesyal na titulo, walang malaking pangalan. Pero may puso at may mga pangarap din tulad ng karamihan. Lumaki ako sa isang maliit na bayan kung saan magkakakilala ang halos lahat ng tao. Sa baryo namin, ang tsismis ay parang hangin. Kahit saan ka lumingon, may maririnig ka. Kaya natuto akong maging tahimik, hindi palasalita at hindi mahilig makihalo sa iba. Tahimik ang buhay ko. Pumasok ako o pumapasok ako sa trabaho tuwing umaga. Umuuwi tuwing hapon at sa gabi ay kasama ang pamilya ko sa hapagkainan. Simple lang, pero laging may kulang. Hindi ko maisip noon kung ano, pero palagi kong nararamdaman na parang may hinahanap ako. Hindi pera, hindi bagay, kundi yung pakiramdam na may kabuluhan ang bawat araw at bawat pagising ko. Hanggang sa dumating siya. Hindi ko inaasahan na isang araw, sa gitna ng normal na routine ko, makikilala ko ang isang taong babago sa direksyon ng buhay ko. Hindi ito yung tipikal na love at first sight na nakikita mo sa mga pelikula. Totoo, hindi perpekto. Hindi rin agad maganda ang simula, pero yun ang nagbigay ng saysay sa lahat. At ngayon, ikukwento ko ito. Gusto kong iparamdam sa'yo kung paano ako natuto, hindi lang magmahal, kundi mas mahalin ang sarili at higit sa lahat, natutong magpatawad. Isang Lunes ng umaga, maaga akong nagising. Ang hirap bumangon, lalo na't kulang ako sa tulog. Pero kailangan. Work is life at hindi pwedeng puro reklamo tayo sa buhay. Bitbit ang lumang bag at payong na may butas na sa gilid, naglakad ako papunta sa terminal ng jeep. Mabigat ang pakiramdam ko noong araw na yon. Ewan ko ba? Siguro kasi paulit-ulit na lang ang buhay ko. Trabaho, bahay, bahay. Walang bago. Para akong nakakulong sa isang cycle na hindi ko alam kung paano makakaalis. At doon ko siya unang nakita. Nag-aabang din siya ng jeep katulad ko. May suot na simpleng polo na kulay puti. May dalang sling bag
at hawak-hawak ang isang folder. Tingin ko estudyante siya o kaya naman ay bagong aplikante sa trabaho. Hindi siya yung tipong mapapansin mo kaagad dahil sa forma, pero may kung anong linis at maaliwalas sa aura niya. Napansin kong hawak niya ang wallet niya na tila ba nagbibilang ng barya. Nang dumating ang jeep, sabay kaming sumakay. Naupo ako sa bandang gitna, siya naman ay nasa tapat ko. Hindi ko sana siya papansinin pero biglang lumapit ang konduktor at nag-abot siya ng pamasahe. Wala pala siyang barya at nagkakandara pa siyang maghanap ng eksaktong pamasahe. Kitang-kita ko ang pagkailang niya at doon hindi ko napigilang matawa ng mahina. Napansin niya siguro ang pagtawa kong iyon kasi napatingin siya sa akin at ngumiti. Yung tipong ngiti na hindi pilit, parang nagpapasalamat na may nakakaintindi sa kanyang sitwasyon. Pasensya na, wala akong barya, sabi niya. Umiiling lang ako at ngumiti pabalik. Okay lang, madalas naman talagang mangyari yan lalo na kung umaga. At doon nagsimula ang lahat sa isang simpleng ngiti. Isang simpleng usapan sa loob ng jeep. Hindi ko alam kung bakit pero nung araw na yun, parang gumaan bigla ang pakiramdam ko. Yung tipong araw na akala mo magiging kasing bigat ng dati, pero dahil sa isang simpleng tao at simpleng ngiti, nag-iba ang timpla. At doon ko napagtanto, minsan, hindi mo kailangan ng malalaking bagay para mabago ang araw mo. Minsan, sapat na ang presensya ng isang tao. Pagkatapos ng araw na yun sa jeep, akala ko tapos na ang lahat. Iniisip ko na baka hindi ko na siya makikita pa muli. Ganun naman kasi sa buhay. May mga taong dumarating bigla at umaalis din ng biglaan. Parang dumaan lang sa eksena ng buhay mo. Pero nagkamali ako. Kinabukasan, parehong oras, parehong terminal ay naroon ulit siya. At sa hindi ko maintindihan na pagkakataon, nagkasabay ulit kami sa jeep. Tumabi pa nga siya sa akin na para bang natural lang. Parang matagal na kaming magkakilala at magkaibigan. Uy, bungad niya. Casual at may kasama pang ngiti, Mama Mia. Nagkasabay na naman tayo. Napangiti ako. Oo nga eh. Ang dami-daming jeep pero dito ka na naman. Natawa naman siya. Siguro nakatadhana. Medyo natahimik ako doon sa sinabi niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may laman talaga. Pero dahil nahihiya akong isipin na baka ako ang iniisip niya, ay iniba ko na lang ang usapan. Habang nasa biyahe, nagsimula siyang magkwento tungkol sa sarili niya. Ang pangalan niya ay Marco. Bagong lipat daw siya sa bayan namin kasi nakahanap siya ng trabaho malapit lang sa pinapasukan ko. Simple lang siyang magsalita, hindi nagyayabang. Hindi nagpapakitang gilas. Parang kausap mo lang ang isang taong matagal mo nang kakilala. At sa mga sumunod na araw, mas lalo kaming naging madalas na magkasabay. Minsan sabay kaming bumababa, minsan siya ang nauuna, minsan naman ako. Pero laging may maliit na bagay na nangyayari. Isang simpleng ngiti, isang kumustahan, isang simpleng kwento tungkol sa trabaho, sa pamilya o kahit sa lagay ng panahon. Hindi ko agad napansin pero yung mga simpleng bagay na yun ay nagbago na pala ng aking routine. Dati para lang akong robot, gigising, papasok, uuwi, matutulog. Pero ngayon, may inaabangan na ako sa bawat araw ko. Parang
Parang bigla kong nagustuhan ang biyahe sa jeep. Parang kahit gaano kabigat ang trabaho, gumagaan dahil may makakasabay ako kinabukasan. At doon ko unang naramdaman na minsan, hindi mo kailangan ng engranding sorpresa para mapasaya. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling regalo o magagarang salita. Minsan, yung mga maliliit na bagay lang, isang simpleng kumustahan, isang kwento ng araw, isang ngiti, yun na pala ang bumubuo ng malalaking pagbabago sa puso mo. Isang gabi habang nakahiga ako, napaisip ako, bakit ba ako natutuwa na sa mga maliliit na bagay na ito? Siguro kasi matagal ko nang hinahanap yung pakiramdam na may nakakaalala sa akin. Na may taong kahit hindi niya kailangan ay nagbibigay ng simpleng pansin sa akin at nagtatanong kung kumusta ako. At doon ko napagtanto na minsan, hindi lang pala atensyon ang hinahanap natin, kundi yung pakiramdam na hindi ka invisible, na may taong nakakapansin sa'yo at mas piniling manatili sa paligid mo. At para sa isang tulad kong matagal nang nakaramdam ng pagkabagot sa paulit-ulit na takbo ng buhay, ay napakahalaga noon, Mama Mia. Mula sa mga simpleng bati at pagkakasabay sa jeep, hindi ko namalayan na unti-unti na pala kaming nagiging magkaibigan ni Marco. Nagsimula iyon sa isang hapon, matapos ang trabaho. Naghihintay ako ng jeep pa uwi pero dahil rush hour ay punuan lahat. Nakita niya ako at bigla siyang lumapit. Ang hirap pala talagang makauwi dito kapag ganitong oras, sabi niya habang nakatayo na sa tabi ko. Well, sanay na ako, sagot ko naman. Medyo pawis na at inis na rin ako noon sa dami ng tao sa paligid. Ngumiti siya at tinuro ang maliit na karinderya sa kanto. Gusto mo hintayin na lang nating humupa yung dagsa ng tao? Tara, libre kita ng soft drinks. Hindi ko alam kung bakit pero sumama naman ako. Hindi naman ako basta-basta sumasama kung kani-kanino, pero kay Marco ay parang natural lang. Umupo kami sa bangkong kahoy, may dalang tig-iisang bote ng soft drinks at tig-iisang lumpiang toge. Doon nagsimula ang mas mahaba at mas personal naming usapan. Nasa accounting department ako ngayon, sabi niya habang kumakagat ng lumpia. Mahirap pero nakakatuwa. At least may trabaho, 'di ba? Ah, kaya pala lagi mong dala yung folder mo. Akala ko estudyante ka pa eh. Biro ko. Natawa naman siya. Bakit? Mukha ba ako? Bakit? Mukha pa ba akong bata? Medyo. Sagot ko sabay ngiti. At doon na dumaloy ang kwento tungkol sa pamilya niya na naiwan sa probinsya, sa mga pangarap niya para sa sarili, at sa simpleng rason kung bakit siya lumipat sa bayan namin. Gusto lang daw niya ng panibagong simula. Ako naman nakapagbukas na din. Nakwento ko sa kanya ang tungkol sa pamilya ko. Kay nanay na laging nag-aalala, kay tatay na minsan tahimik pero malambing naman. At sa mga kapatid kong mas bata pa sa akin na umaasa rin sa akin. Nakwento ko rin ang pangarap kong makapag-ipon para makapagpatayo ng maliit na tindahan para kay nanay. Hindi ko alam kung bakit ang dali kong magsalita sa kanya. Hindi naman ako ganun kadaldal sa iba eh. Pero kay Marco, parang may tiwala agad ako. Simula noon, naging routine na naming dalawa ang maghintay muna ng jeep sa karinderya kapag rush hour na. Minsan soft drinks, minsan kape, minsan lugaw. Hanggang sa halos gabi-gabi na kaming nakakauwi ng late kasi napapahaba na ang kwentuhan namin.
Isang gabi habang naglalakad kami pabalik sa terminal ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, buti na lang at nakilala kita. Parang hindi na ganun kabigat yung araw ko eh. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko pero sa loob-loob ko ay ganun din naman ang nararamdaman ko, Mama Mia. Kaya doon ko naramdaman. Kaya ang sagot ko lang, mahina pero totoo. Pareho tayo. At doon ko naramdaman na hindi lang basta kakilala si Marco, kundi isa na siyang tunay kong kaibigan. Isang taong kaya kong kausapin tungkol sa lahat. Papaseryoso man o walang kwentang bagay. Isang taong hindi ko inaasahang darating pero dumating. At minsan, sa mga panahong hindi natin inaasahan, dun pala dumarating ang mga taong magpapabago sa mga takbo ng buhay natin. Akala ko noon, Mama Mia, kapag may bagong kaibigan ka na nagbibigay ng gaan sa pakiramdam, ay tuloy-tuloy lang ang lahat. Masaya, magaan, na para bang wala ng katapusan. Pero tulad ng lahat ng bagay, may mga araw ding sinusubok ang pagkakaibigan. Dumating ang panahon na sabay-sabay ang problema ko sa trabaho at pamilya. Sa opisina, sunod-sunod ang mga deadlines at palpak na trabaho. Halos gabi na nga akong nakakauwi. Pagod na pagod, tapos pagdating sa bahay, ay may mga bayarin naman na kailangang habulin. Nakikita ako si nanay na halos hindi na makatulog kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente at tubig. Si tatay naman hindi na rin ganun kalakas kaya madalas siyang nasa bahay na lang. Isang gabi habang nakaupo ako sa karinderya, hinihintay ko si Marco. Dumating siya, masigla at nakangiti, gaya ng dati. "Uy, Ana," bati niya sabay upo. "May balita ako. Na-promote ako sa trabaho." Sobrang saya ng mukha niya noon, Mama Mia. Halatang proud sa achievement niya. Pero ako, hindi ko magawang ngumiti ng totoo dahil sa dami ng iniisip ko. Hindi ko tuloy maibigay yung reaksyong deserve niya. Napabuntong hininga lang ako at mahina akong sinabing, "Buti ka pa, ang swerte mo." Bigla siyang natahimik. Kita ako sa mga mata niya na parang nagtaka siya. "Uy, may problema ka ba?" tanong niya. At doon ako napaiyak. Hindi ko mapigilan. Doon ko nilabas lahat. Pagod sa trabaho, problema sa bahay, at yung pakiramdam na parang ako na lang lagi ang kailangang magpasan ng lahat. Tahimik lang siya habang nakikinig. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya ako pinutol sa pagkukwento ko. Hinayaan lang niya ako, Mama Mia. At nung medyo kalmado na ako ay tsaka lang siya nagsabi, "Ana, hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa. Kahit papaano, nandito naman ako. Hindi ko man kayang ayusin ng lahat, pero pwede naman kitang samahan." Simple lang kung tutuusin ang sinabi niya, pero ang bigat ng pakiramdam ko ay parang gumaan, Mama Mia. Simula noon ay tila naging iba na rin ang pagkakaibigan naming dalawa ni Marco. Hindi na lang ito tungkol sa tawa at kwento. Naging sandalan ko na rin siya sa mga oras na mahirap. At ganun din naman siya sa akin. May isang pagkakataon naman na siya ang dumaan sa bagyo. Nabalitaan niya na nagkasakit ng malubha ang lola niya sa probinsya. Sobrang aligaga niya. Hindi alam kung paano makakauwi agad. Ako naman ang sumama sa kanya papuntang bus terminal. Nagbigay ng konting ipon ko para may pandagdag siya sa kanyang pamasahe. "Ana, hindi mo alam kung gaano kahalaga to para sa akin," sabi niya habang halos mangiyak-ngiyak na. Ngumiti lang ako.
Ganun naman ang magkaibigan, di ba? Hindi kailangan palaging masaya. Dapat nandyan ka pa din kapag mahirap na. At doon ko lalong naintindihan ang totoong pagkakaibigan. Hindi lang sa tawanan nasusukat. Nasusukat siya sa mga panahong bumabagsak ka at wala ka ng mahawakang iba, pero andyan pa rin siya. Minsan nga naiisip ko, paano kaya kung hindi ko siya nakilala? Paano kaya kung hindi kami nagkasabay sa jeep noon? Siguro hanggang ngayon, pasan ko pa ring mag-isa ang lahat. Pero dahil dumating siya, natutunan kong hindi ko kailangang maging mag-isa sa laban ng buhay. Kapag bumabalik ako sa mga panahong iyon, hindi ko naaalala ang mga mabibigat na problema o yung mga oras na hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad sa kahit na ano. Ang mas malinaw sa isip ko ay yung mga maliliit na alaala. Mga simpleng bagay na kung tutuusin, madaling palampasin pero tumatak dito sa puso ko, Mama Mia. Naalala ko yung isang beses, maulan na hapon yon. Walang dalang payong si Marco at ako naman, dala-dala ko yung lumang payong na halos butas-butas na sa gilid. Tumabi siya sa akin. Parehong basa na ang magkabilang balikat namin pero nakangiti pa rin siya. Grabe, Ana. Buti may payong ka pa kahit butas-butas. Kung wala to, baka basang-basa na tayo. Natawa ako. Anong silbi ng payong kung ganito rin naman? Ngumiti siya sabay sabi, well, ang mahalaga, may kasama, di ba? Ang simple lang ng mga salita niya pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yun, Mama Mia. Kasi totoo, kahit gaano kapangit o kahirap ang isang sitwasyon, kapag may kasama ka at may katuwang ka, ay tila gumagaan talaga. May isa pa akong naaalala. Isang Sabado, inaya niya akong maglakad-lakad sa bayan. Hindi ito date, ha? Wala namang label pero masaya lang kaming magkaibigan. Pumunta kami sa palengke, pumili ng sorbetes, tapos naupo sa plaza habang nanonood ng mga batang naglalaro. Alam mo, sabi niya habang nakatitig sa mga bata. Ang sarap maging bata ulit, ano? Walang iniisip, laro lang ng laro. Napangiti ako. Kung pwede lang sana, no? Pero kahit hindi na tayo bata, pwede pa rin naman tayong maging masaya sa mga simpleng bagay. Sabay naming kinain yung sorbetes namin at para bang bumalik kami sa pagiging bata. Kahit sa loob lamang ng isang hapon. At hindi ko makakalimutan yung isang gabi na halos wala na akong pampamasahe. Nahihiya akong aminin pero napansin ni Marco na hindi ako sumasabay ng jeep pa uwi. Lalakarin ko na lang sana para makatipid. Pero bigla siyang sumulpot. Dalang 2 plastic ng tinapay at buko juice. Ana, huwag kang maglakad ng mag-isa sa gabi. Delikado. Eto, libre ka na rin sa pamasahe. Ayoko sanang tanggapin yon pero ang lambing ng boses niya at ang simpleng ngiti niya ay tila nagsasabing, kaibigan kita kaya huwag kang mahihiya. Kaya naman, napilitan akong tanggapin yon. At doon ko naisip, hindi lahat ng kabutihan kailangang maging enggrande. Hindi lahat kailangang makita ng maraming tao. Yung mga maliliit na alaala ng kabutihan ay tila isang payong na butas, isang sorbete sa plaza, isang tinapay sa gabi. Yun yung nagiging kayamanan sa loob ng puso mo. Minsan, iniipon natin ang mga malalaking bagay para sa kinabukasan. Pero nakakalimutan natin na yung mga simpleng alaala, sila pala ang bumubuo sa kung sino o ano tayo. At sa puso ko, Mama Mia, si Marco ay naging isa sa pinakamalaking alaala.
Hindi dahil sa malalaking ginagawa niyang bagay para sa akin, kundi dahil sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit niyang pinapakita. Dahil kay Marco, nagbago ang takbo ng araw-araw ko. Hindi na lang ako basta-basta gumigising para pumasok at kumita ng pera. Unti-unti kong nararamdaman na may dahilan para gumising ng may saya. Dahil alam kong may makakausap ako, may makakasabay, at higit sa lahat, may taong naniniwala sa akin. Naalala ko yung isang beses, nagkwento ako sa kanya tungkol sa pangarap ko. Nasa karinderya kami noon, pareho kaming pagod galing sa trabaho pero gaya ng dati ay humaba pa rin ang usapan namin. Marco, sabi ko habang nakatingin sa tasa ng kape. Pangarap ko sana talagang makapag-ipon para makapagpatayo ng kahit maliit na sari-sari store. Para hindi na si nanay ang laging nag-aalala sa mga bayarin. Gusto kong siya naman ang alagaan ko. Tahimik lang siya sandali tapos ngumiti. Alam mo Ana, kaya mo yan. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Hindi mo lang siguro napapansin pero mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko akalaing may makapagsasabi sa akin ng ganon. Kasi madalas, ang nakikita ko lang ay sarili ko at yung mga pagkukulang ko, yung mga pagkakamali ko. Pero sa kanya, parang nakikita niya yung mga kakayahan ko na hindi ko magawang makita sa sarili ko. Simula noon, iba ang naging pakiramdam ko sa trabaho. Dati, trabaho lang talaga siya para sa akin. Isang obligasyon na kailangan kong tapusin para kumita ng pera. Pero ngayon, naging mas may saysay na siya. Bawat overtime ko, bawat pagtitipid, para sa pangarap ko at para sa pamilya ko. Hindi lang doon, may mga pagkakataon din na siya ang nagbibigay ng lakas loob sa akin. Halimbawa, noong isang meeting sa opisina, kailangan kong mag-present sa harap ng mga boss ko. Sobrang kaba ko talaga noon at halos hindi ko na alam ang sasabihin. Relax Ana, sabi niya bago ako tuluyang pumasok sa building na pinapasukan ko. Wala kang ibang kailangang patunayan kundi sa sarili mo. Kaya mo yan, kaya nga ikaw ang napili nilang mag-present, di ba? At totoo nga, nakayanan ko. Hindi dahil biglang nawala ang kaba ko, kundi dahil naramdaman kong may isang taong totoong naniniwala sa akin. Si Marco, hindi siya yung tipong laging may mga malalaking payo o mga inspirational quotes. Pero yung mga simpleng salitang binibitawan niya, sapat na para itulak ako sa direksyon na kailangan kong puntahan. At doon ko na-realize, minsan, hindi mo kailangan ng guro o mentor o sikat na tao para maging inspirasyon. Minsan, yung ordinaryong tao lang sa buhay mo na totoo sa'yo, yung taong naniniwala sa'yo kahit hindi mo pa kayang maniwala sa sarili mo, yun ang tunay na inspirasyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita si Marco bilang ganon sa buhay ko, Mama Mia. Hindi lang basta kaibigan, kundi ilaw na nagbibigay linaw sa madilim kong mga araw. Akala ko noon, kapag may isang taong palaging nandyan para sa'yo, ay tuloy-tuloy na lang ang saya sa buhay mo. Pero hindi pala ganun ang buhay. Kahit ang pinakamalapit na tao sa'yo, may mga araw na hindi kayo nagkakaintindihan. At minsan, yung maliliit na bagay ay nagiging malaking dahilan ng isang matinding tampuhan. Isang beses, Mama Mia, galing ako sa trabaho ng sobrang pagod na talaga. May overtime kasi at sabay-sabay pa ang mga gawain. Sobra na ang bigat ng ulo ko at wala akong ibang gustong gawin kundi ang umuwi, magpahinga at matulog na. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Marco sa tapat, nakaupo at may dalang plastik ng pagkain. Hoy Ana,
may dala akong pansit. Parang masayang kumain ngayon ng may kasama. Pero imbis na matuwa ako ay parang lalo lang akong nainis. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sobrang stress ko. Marco, pwede ba? Pagod na ako. Wala na ako sa mood para makipag-usap at sabayan kang kumain. Natahimik siya. Nakita ako sa mukha niya yung pagkabigla. Alam kong nasaktan ko siya, Mama Mia, pero hindi na ako nakapagpigil pa. Hindi naman kasi sa lahat ng oras okay ako, Marco. Minsan gusto ko ring mapag-isa. Tumango siya. Tumayo at walang ni isang salita na umalis. Naiwan ako, nabigla, bitbit ang guilt at lungkot. Kinabukasan, hindi siya sumulpot sa karinderya. Sanay kasi akong nandyan siya pero ngayon ang tahimik ng buhay ko. Doon ko lang naramdaman yung bigat ng mga sinabi ko sa kanya kagabi. Ang sakit pala kapag nasanay ka sa presensya ng isang tao tapos bigla na lang siyang mawawala. 2 araw kaming hindi nagkita, Mama Mia. Ang hirap. Lalo kong na-realize kung gaano kahalaga yung simpleng presensya niya sa buhay ko. Kaya naman naglakas loob akong puntahan siya dun sa inuupahan niyang kwarto. Pagdating ko ay andun siya sa labas ng apartment. Nag-aayos ng isang bisikleta na hindi ko alam kung sa kanya ba. Medyo malamig pa rin ang ngiti niya sa akin. Hi Marco, mahina akong simula. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasadya yung mga nasabi ko sa'yo nung nakaraang gabi. Sobrang pagod lang talaga ako noon. Alam kong hindi tama na ikaw ang napagbuntungan ko ng stress ko. Tumingin siya sa akin. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Ana, gets ko naman na napapagod ka. Tao ka rin naman at hindi ka robot. Pero sana, wag mo namang isipin na dagdag pabigat ako sa'yo. Ang gusto ko lang naman kahit papaano ay gumaan yung araw mo. Ang gusto ko lang naman may mapagkukwentuhan ka ng araw mo. At doon ay napaluha ako. Kasi totoo hindi ko nakita agad na lahat ng ginagawa niya ay para lang mapasaya ako. Humingi ako ng tawad at niyakap naman niya ako. Hindi niya ako pinagalitan, ni hindi niya ako sinumbatan. Simpleng yakap lang at parang natunaw na lahat ng tampuhan namin. At dun ko natutunan, ang relasyon, kahit sa magkaibigan o kung ano pa mang uri ng relasyon iyan, hindi laging masaya. Pero kung may respeto at pag-unawa, mas titibay ito kaysa sa kahit na ano pang darating na pagsubok sa inyo. Matapos yung tampuhan naming iyon, ay mas naging malinaw sa akin ang halaga ni Marco sa buhay ko, Mama Mia. Parang mas lalo kong pinapahalagahan ang bawat oras na magkasama kaming dalawa. At mas naging maingat na ako sa mga salitang binibitawan ko sa kanya. Pero habang tumatagal, may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko alam kung kailan nagsimula o kung papaano ipapaliwanag. Hindi na lang kasi ito simpleng saya kapag nandyan siya at may karamay ako sa problema. Hindi na lang ito simpleng assurance na may kaibigan akong laging nandyan at aking masasandalan. Isang araw, nagising na lang ako na may halong kaba na ako na nararamdaman kapag nasusulyapan ko si Marco. At may halong pananabik na sa puso ko kapag alam kong nalalapit na ang oras ng pagkikita naming dalawa. Naaalala ko isang gabi, naglalakad kami pa uwi. Tahimik ang paligid at ang tanging tunog lang ay yung mga yabag namin at huni ng kuliglig. Gabing-gabi na kasi iyon at wala nang masyadong mga jeep o sasakyan na bumabiyahe. Bitbit niya ang maliit na flashlight at tuwing madaadaan namin ang isang madilim na parte ng kalsada ay inaabot niya ang kamay ko para hawakan at siguraduhing
nandyan lang siya sa tabi ko. Pero sa bawat hawak niyang iyon, ramdam ko yung kakaibang init na hindi ko kayang itago sa sarili ko. Ana, bigla niyang sabi habang naglalakad kami at papalapit na sa bahay namin. May sasabihin sana ako. Kaso, ewan ko kung dapat ko ba itong ipaalam sa'yo. Napalingon naman ako sa kanya. Ano ba yun? Sabihin mo na. Wag na lang kaya. Ay nako Marco, sinimulan mo na kaya sabihin mo na. Umiling siya, sabay ngiti. Baka kasi magbago ang lahat eh. Natigilan ako. Kasi parang nararamdaman ko kung saan patungo ang usapan na ito. At totoo, Mama Mia, natatakot din ako. Pero mas nangingibabaw ang curiosity at yung kakaibang saya na tila unti-unting bumabalot sa puso ko. Marco, kahit ano pa man yan, gusto kong marinig. Wala namang magbabago kung totoo yang sasabihin mo at hindi kalokohan lang. Huminto siya sa paglalakad. Huminto rin naman ako. Tumingin siya sa akin ng diretso at halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong hininga. Ana, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to kaya lang hindi ko alam kung paano eh. Hindi lang basta kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Mahal na yata kita. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Ang dami-dami kong gustong sabihin. Pero parang naipit ang boses ko sa lalamunan. Pasensya ka na ha, kung nabigla ka sa sinabi ko. Hindi ko na kasi kayang itago pa eh. Kahit anong pilit kong sabihin, okay lang na maging magkaibigan lang tayo, ay parang hindi yun tinatanggap ng puso ko. Dagdag pa niya sa kanyang mga sinabi nung hindi ako umiimik, Mama Mia. Napaiyak tuloy ako sa mga sinabi niya. Hindi dahil sa hindi ko nagustuhan ang sinabi niya o sa nalulungkot ako, Mama Mia. Kundi dahil totoo rin pala yung nararamdaman ko. Kaya sa mahinang boses ay sinagot ko, Marco, ang totoo niyan, matagal ko na ring nararamdaman yan eh. Natatakot lang talaga akong aminin sa'yo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at katahimikan ng baryo, doon unang nabuo ang pag-amin ng mga damdamin namin. Walang mga ingranding eksena gaya ng sa mga pelikula. Walang kahit na bulaklak o kahit malambing na kanta. Simpleng-simple lang ang naging aminan naming dalawa. Pero ramdam ko, Mama Mia, yun ang isa sa pinakamahalagang sandali ng buhay ko. Pagkatapos ng gabing nagkaaminan kami ni Marco, ay nag-iba na ang lahat. Ang simpleng pagkikita namin ay may kakaibang kilig na dulot na. Yung mga mata naming dati ay sanay na magtawanan lang, ngayon ay may kakaibang kislap na rin. Naaalala ko, kinabukasan matapos naming magkaaminan, sabay ulit kaming nagkape sa karinderya. Pero imbis na magkwentuhan lang tungkol sa trabaho, nahuhuli ko siyang nakatitig sa mukha ko. Tapos, bigla-bigla naman siyang yuyuko kapag nahuhuli ko siya. Ako naman ay parang hindi ko na mapigilan ang ngiti at kilig na aking nararamdaman. Bakit? Tanong ko minsan nung umilag siya ng tingin ko. Umiling siya sabay sabi, wala. Natutuwa lang talaga ako dahil andito ka sa tabi ko. At doon ko siya mas lalo pang minahal, Mama Mia.
Hindi niya kailangang magsalita ng mga mabulalaklaking salita. Hindi niya kailangang magsabi sa akin ng mga mabubulaklak na mga damdamin. Yung simpleng presensya niya lang, yung simpleng pagngiti niya lang sa akin ay sapat na. Pero hindi madali ang pagbabago mula sa pagiging magkaibigan tungo sa relasyon bilang magkasintahan. May malaking adjustment talaga, Mama Mia. Minsan, nahihiya pa rin talaga ako na hawakan ang kamay niya sa publiko. Kasi sanay na sanay ako na kaibigan ko lang siya. Pero siya naman, Mama Mia, ay tila wala yung hiya-hiya sa katawan niya. Lagi siyang may dala ng tapang. Laging parang gusto niyang ipagsigawan sa publiko na kaming dalawa na may relasyon na kami sa isa't isa. Kung mahal kita, bakit ko pa kailangang itago, di ba? Sabi niya minsan habang naglalakad kami sa plaza. At dahan-dahan niyang hinahawakan noon ang kamay ko. Napakislot pa ako dahil nga hindi ako sanay na magka-HHWW kaming dalawa. At sa simpleng hawak na yon, Mama Mia, naramdaman kong kahit simple ang buhay, tama ang taong pinili kong makasama at mahalin. Pero kahit gaano niyo kamahal ang isa't isa, kahit gaano pa kayo ka-devoted sa isa't isa, ay darating din pala ang araw, Mama Mia, na meron din pala kayong pag-aawayan. Dumarating din pala ang mga tampuhan at mga pagsubok sa inyong relasyon. May isang beses, hindi siya sumipot sa usapan naming magkikita. Inantay ko siya ng halos 2 oras sa karinderya kung saan dun talaga ang aming laging tagpuan. Naiinis na ako nang bigla siyang dumating. Pawis na pawis. May dala pang bulaklak na sabi niya, pinitas lang daw niya sa kapitbahay niyang may hardin. Pasensya na, Ana. Na-traffic lang talaga ako sa biyahe. May banggaan kasi. Pero gusto kong bumawi sa'yo kaya dumaan pa rin ako dito. Nagbabaka sakali na nandito ka pa kahit late na ako. Mama Mia, sa totoo lang, inis na inis naman talaga ako sa kanya. Pero nung nakita ko ang itsura niya, imbis na magalit ako ay natawa na lang ako. Dun ko naisip, hindi pala mahalaga kung saan galing ang bulaklak, kung gaano ito kaganda, o kung magkano ang bili niya dito. Ang mahalaga pala ay yung puro niyang intensyon na pasayahin ako. Habang tumatagal, mas madalas naming pag-usapan ang hinaharap. Ana, sabi niya minsan habang nakaupo kami sa ilalim ng puno sa may plaza. Alam mo, gusto ko balang araw makapagpatayo tayo ng maliit na bahay. Hindi naman kailangang malaki. Yung basta may bubong, may kusina, at may espasyo kung saan lagi tayong sabay kakain, magkukulitan, magkukurutan at maghahabulan. Ngumiti ako sa pangarap niyang yon. At may maliit na tindahan sa harap para kahit hindi na ako magtrabaho sa opisina, kikita pa rin tayo, 'di ba? Sabi ko. Lumingon siya sa akin at tinitigan ako. Tapos silang saglit pa ay pareho kaming natawa. Pero ramdam ko, Mama Mia, totoo ang mga pangarap naming iyon. Hindi grande ang pangarap namin, pero sapat na para magpatibay ng mga loob namin. Sapat na para gustuhin naming gumising sa araw-araw para pagsumikapan ng maliit
na pangarap na yon. Para sa aming dalawa kasi, Mama Mia, kahit saan pa kami ilagay ng tadhana at kapalaran, basta't magkasama kami ay ayos na. Ang totoo niyan, Mama Mia, sa bawat araw na pinagsasamahan at pinagsasaluhan naming dalawa ni Marco, ay lagi kong nasasabi na eto na yata ang taong gusto kong makasama habang buhay. Hindi naman po si Marco ang unang taong minahal ko. Hindi naman siya ang unang lalaking nakarelasyon ko. Meron naman akong share of relationships and broken-hearted, of kilig, of tampuhan, at kung ano-ano pa. Meron din naman akong mga naging boyfriends dati na nangarap din naman kami ng sabay. Pero ewan ko, iba pagdating kay Marco. Iba ang saya pagdating sa kanya. Para bang handa akong suungin ang lahat, makasama lamang siya habang buhay. At marang handa na ako sa kahit na anong pagdadaanan pa naming dalawa. Kahit na ang dates namin ay simpleng sa karinderya lang, o kaya naman kapag nagsasawa na kami doon ay sa simpleng mga turo-turo o street foods lang, ay masaya na ako. Minsan sinabihan pa ako ng pinsan ko na bakit kailangan kong magtiis sa ganito, pwede naman akong makahanap ng isang lalaking kaya akong pakainin sa mga mamahaling restaurant. Isang lalaking kaya akong bilhan ng bouquet of red roses tuwing Valentine's, monthsary, anniversary o birthday ko. Pero Mama Mia, iisipin ko pa lamang na hindi si Marco ang lalaking yon, ay tila hindi na ako masaya. Tila kahit gaano kaganda ang bulaklak na nasa harap ko, kung hindi si Marco ang nagbibigay noon, ay tila wala rin namang silbi para sa akin. Hindi lang pinsan ko, kundi maging mga katrabaho ko, maging mga kaibigan ko. Lalo pa nung bumalik ang dating kasintahan ko, Mama Mia, na nagtatrabaho sa barko at maganda na ang posisyon doon. First mate na ata siya nung mga panahon na yon at malaki na talaga ang sahod niya. Nung nagbalik siya at sakto namang may reunion, ay tinukso pa talaga kami ng mga kaibigan namin sa isa't isa. At mula nung tinukso kami, ay niligawan niya rin ulit ako. Pero sa unang beses pa lang na nagpahayag siya ng kagustuhang manligaw ulit, ay sinabi ko na kaagad sa kanya na hindi pwede dahil may boyfriend na ako. Nung nalaman niya kung sino ang boyfriend ko, nung nalaman niya kung anong posisyon nito sa trabaho, kung gaano karaming tao ang umaasa sa kanya, ay natawa ito. Ana, bakit kailangan mong magtiis? Ako kaya kitang bigyan ng marangyang buhay. Kaya kitang gawing prinsesa. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Pati nga, mga magulang mo kaya kong buhayin eh. Sorry hindi naman sa pagmamayabang, pero hindi ka mapaprioritize ng lalaking yan. Ang alam ko, pati lolo't lola niya, mga magulang niya umaasa pa dun sa probinsya. Pwede ba umalis ka na dito, Rico? Mahal ko si Marco. Hindi dahil sa pera niya, hindi dahil sa kaya niyang mag-provide sa akin. Kaya kong pagtrabahuan ang itutulong ko sa pamilya ko. Kaya kong pagtrabahuan ang lahat ng gusto ko. Hindi ko kailangang umasa sa isang lalaki. Dahil doon ay natigagal siya. Akala niya siguro lahat ng babae ay kaya niyang akitin sa pera niya o sa karangyaang kaya niyang ibigay. Pero hindi ako ganon. Oo, Mama Mia, nangarap din naman ako ng isang buhay na nakakaalwan. Isang buhay na masagana. Pero mula nung naging kami ni Marco, ay nagbago ng mga pangarap ko. Isang araw, nagkasakit ang nanay ko ng malala.
Halos lahat ng ipon ko ay nauwi sa mga gamot niya at sa pagpapagamot niya dahil na-confine po siya sa ospital. Mama Mia, doon ko unang naranasan yung bangungot ng kawalan. Hindi lamang dahil nawala yung savings ko. Hindi lamang dahil naghirap ako sa pera at pagpapagamot sa nanay ko. Kundi dahil takot na takot ako noon, Mama Mia. Takot ako na baka mawalan ako ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sabi kasi ng doktor noon, critical ang nanay ko. Kaya takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin na mawalan ng isang magulang. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi na ako magpapaipokrito pa. Noong nagkasakit po ng malubha ang nanay ko, naisip ko noon, Mama Mia, iba pala talagang nagagawa ng pera. Paano kung pinatulan ko yung ex-boyfriend ko? Paano kung siya na lang ang pinili ko? Siguro mas madali kong madala ang nanay ko sa ospital. Mas madali ko siyang mapapagamot. Pero matapos kong isipin yon, ay dinagsa naman ako ng konsensya ko. Kasi Mama Mia, kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon na meron ako, kahit na nakakapagod, ay hindi naman ako iniwanan ni Marco. Halos gabi-gabi ay sumasama siya sa aking magbantay sa ospital. Kahit alam kong pagod na rin siya sa trabaho niya. Siya pa yung bumibili ng pagkain ko, Mama Mia, dahil alam niya raw na hindi ko maiisip na kumain sa sitwasyon na meron ako. Siya rin yung nag-aabot ng tubig sa akin. Siya yung nagbabantay kay nanay kapag hindi ko na kaya at tuluyan na talaga akong hinihila ng antok. At doon ko na-realize, doon ko sinaway ang sarili ko. Napakaswerte ko kay Marco. Oo nga't hindi niya kayang magbigay ng halaga ng pera gaya ng maibibigay sa akin ng ex ko. Pero, kaya naman niya akong samahan sa kahit na anong hirap ng buhay. Hindi lang pala saya ang ibibigay niya sa buhay ko. Siya rin pala yung magiging sandigan ko sa pinakamahirap na oras at mga pagsubok na darating sa akin. Sa kabila ng lahat, kahit nandyan si Marco, kahit hindi niya ako iniiwan at kahit lagi niya akong sinasamahan, ay hindi pa rin maalis-alis ang takot sa puso ko. Lalo pa, Mama Mia, nung humaba talaga ang mga pagsubok na dumating sa akin. Sabi nga nila, when it rains, it pours. Lahat na yata ng pagsubok Kasi yung sumunod kong kapatid sa akin, imbis na malapit ng graduate ng college, Mama Mia, nagpabuntis pa sa boyfriend niya at tumigil pala sa pag-aaral niya nang hindi nagsasabi sa akin. Sunod-sunod ang mga pagsubok. Lalo ring nanghina ang tatay ko at dumami din ang mga maintenance niyang gamot. Hindi ko na maibigay ang sarili ko kay Marco dahil sa dami ng problemang hinaharap ko. Kapag nagkikita kaming dalawa, puro na lang iyak, puro na lang lugmok ang itsura ko. Wala na yung dating Ana na sinasalubong siya ng ngiti. Wala na yung dating Ana na sabay pang sumasayaw sa kanya tuwing naliligo kami sa ulan. Kasi ang Anang lagi niyang nakakaharap ngayon ay isang Anang dinadagsana ng napakaraming problema. Marco, sabi ko minsan, paano kung dumating yung araw na mapagod ka na sa akin at sa mga problemang daladala ko? O paano kung makahanap ka ng mas maganda, mas maayos, yung walang malalaking problemang kinakaharap, yung saya lang ang maibibigay sa'yo?
Yung kaya kang bigyan ng ngiti, yung kaya kang suportahan at hindi yung ikaw ang taga-suporta. Tumingin siya sa akin. Seryosong seryoso ang mukha niya. Ana, kung ang gusto ko lang ay yung mas maganda, yung mas kaya, yung mas masaya, yung hindi malungkutin, yung hindi bugnutin, yung hindi iyakin, sana noon pa ako naghanap nun. Pero hindi ko hinahanap ang perpekto. Hinahanap ko yung totoo. At ikaw yun. At alam ko na kung nagkabaliktad man tayo ng sitwasyon, kung ako man ang nasa lugar mo, alam kong gagawin mo rin ang pagsuportang ginagawa ko sa'yo. Hindi ako nakasagot. Naiyak na lang ako sa mga sinabi niya sa akin, Mama Mia. Kasi minsan, kailangan mo lang talagang marinig ang mga salitang yun para mawala lahat ng takot sa dibdib mo. Sa totoo lang, Mama Mia, nung mga panahon na yun, hindi lang takot na baka mawalan ako ng mahal sa buhay dahil sa kamatayan ang nasa puso ko. Kundi takot din talaga ako noon na mapagod ng tuluyan sa akin si Marco. Pero hindi. Hindi siya napagod. Hindi siya bumitaw. Kapag lalong humihirap ang sitwasyon ko, ay lalong humihigpit ang hawak niya sa akin. Lalong nagiging matibay siyang pader at sandalan para sa akin. Hanggang sa lumipas ang mga taon, mas lalo kaming tumibay sa bawat pagsubok na aming mga pinagdaanan. At gaya nga ng sabi ni Marco noon, Mama Mia, dumating din yung araw na siya naman ang nangailangan ng suporta ko dahil may mga pinagdadaanan din siya sa personal niyang buhay. At hindi ko rin siya iniwan. Hindi rin ako bumitaw at hindi rin ako naghanap ng mas madali. Hindi kami mayaman, pero masasabi kong totoo kaming masaya. Hanggang sa unti-unti ay nakabawi na rin kami sa mga pagsubok. Nakapag-ipon na rin kami ng konti at natupad na rin namin ang maliit na sari-sari store na pangarap lang namin noon. Naalala ko yung unang araw na nagbukas kami ng tindahan. Pareho kaming nakatayo sa harap ng pinto, sabay hawak ng gunting na hiram pa namin sa kapitbahay dahil nakalimutan naming bumili. Ready ka na ba? Tanong niya. Ready na, sagot ko naman. At sabay naming ginupit ang pulang laso na gawa lamang sa lumang tela na kurtina pa talaga namin, Mama Mia. Walang banda o handaan, walang host o kahit ano paman. Pero para sa akin, yun na ang isa sa pinakamalaking selebrasyon na ginawa ko sa tanang buhay ko. Lumipas pa ang halos isang dekada sa relasyon naming dalawa ni Marco. Hanggang isang araw, Mama Mia, dumating yung araw na inalok niya na ako na magpakasal na kaming dalawa. Hindi sa mamahaling lugar, kundi sa mismong harap ng tindahan namin siya nag-propose. May dala siyang maliit na kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing. Hindi nga nasasangla iyon eh. Singsing lang, na tigna 900 ata yun. Ana, nanginginig ang boses niya. Matagal na kitang tinuring na tahanan, pero gusto ko itong gawing opisyal. Gusto kong makasama ka, hindi lang bilang kaibigan o kasintahan, kundi bilang katuwang sa habang buhay. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko noon, Mama Mia. Oo, Marco. Oo ang sagot ko. Sasamahan kita hanggang sa ating kamatayan. At doon natupad ang pangarap namin ng sabay. Hindi ang granding kasal. Simpleng-simple lang, pero totoo at puno ng pagmamahal.
Ngayon, Mama Mia, habang isinusulat ko po ang mga ala-ala kong ito, ay nakaupo ako sa harap ng aming tindahan. Si Marco naman ay nag-aayos ng aming mga paninda, habang si Nanay naman ay nagbabantay sa gilid. Minsan naiisip ko, kung hindi ko siya nakilala noon, baka ibang naging direksyon at takbo ng buhay ko ngayon. Baka hanggang ngayon hinahanap-hanap ko pa rin ang sarili kong halaga. Pero dumating siya. Hindi bilang isang prinsipe na nakasakay sa mamahaling karwahe. Hindi bilang isang tagapagligtas. Dumating siya bilang isang simpleng tao na nagbigay ng simpleng kabutihan sa araw-araw ko. At sa maliliit na kabutihang iyon, nabuo ang isang kwento ng pagmamahal na mas matibay pa kesa sa kahit na anong pagsubok. Mama Mia, kung may natutunan man po ako sa kwento kong ito, yun ay, hindi mo kailangang maghintay ng ingranding himala para maging masaya. Minsan, sapat na ang isang tao na totoo ang malasakit at handang sabayan ka sa lahat ng laban sa buhay para masabi mong tunay kang nagtagumpay. At dun ko nakita ang tunay na kayamanan sa buhay. Hindi yung pera, hindi yung mga material na bagay, kundi ang pagmamahal na totoo, simple at panghabang buhay. Pagmamahal na hindi basta-basta bumibitaw kahit napakahirap na ng daanan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. At ang hiling ko, sana lahat ng nakikinig sa inyo ngayon ay makahanap ng ganitong uri ng pagmamahal. Maraming salamat po. Lubos na nagmamahal at maligaya sa buhay niya, Ana. Sabay-sabay po tayong lahat. Sana all. O, di ba? Grabe naman talaga itong kwento nating ito. Nakakakilig. O, di ba sabi ko sa inyo, napakaganda ng kwento. Simple lang ang kwento, pero maganda. Tago sa puso. Ganon ang kwento ni Ana at ni Marco. Alam mo, isa lang ang natutunan ko dito sa kwento nila. May kaligayahan talaga kapag marunong kang makontento sa buhay. Hindi ko naman sinasabing huwag ka nang mangarap. Di ko naman sinasabing tigilan mo nang mag-ambisyon. Ang sinasabi ko lang, kung anong binibigay sa'yo, dapat magpasalamat ka at dapat pahalagahan mo ng husto. Dahil hindi lahat ng bagay ay ibibigay sa'yo. Hindi lahat ng bagay ay para sa'yo. Pero, totoo, maniwala ka man sa hindi, na ang lahat ng bagay na kailangan mo ay ibibigay niya sa'yo. Hindi man ito marangya, pero kung anong kailangan mo. Kaya huwag sana tayong magpagapi sa mga pagsubok at mga hirap na pagdaanan natin. Huwag tayong magpatalo. Kung matumba man tayo, tumayo tayo, huwag tayong sumuko. Dahil lahat ng kailanganin natin ay ibibigay niya. Minsan lang kasi hindi tayo marunong makontento. Minsan lang kasi hindi tayo marunong magpasalamat. Binigyan na tayo ng bigas at ulam, sasabihin pa natin, Lord, bakit walang dessert? Lord, bakit walang pantulak dyan? Walang soft drinks dyan? Ganun tayo. Hindi tayo marunong makontento. Kaya minsan, kahit na maraming mga bagay na meron sa atin at wala sa iba, ay hindi pa rin tayo nagiging masaya. Pero kapatid, charot kapatid. Pero subukan mo lang, kahit isang buwan lang. Subukan mo na sa bawat paggising mo sa araw-araw at bawat pagtulog mo sa gabi, nagpapasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Subukan mo lang. Kahit hindi pa totoo sa una. Pero sabihin mo lagi, thank you Lord, thank you universe. Sabihin mo lagi yan. Diba? Pagkatapos ng siguro mga 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo,
mararamdaman mong totoo na ang pagpapasalamat mo. At mararamdaman mong kahit simpleng-simpleng bagay lang ang binibigay sa'yo, nagiging masaya ka na. At yun ang isang bagay na sana mapulot natin sa relasyon ni na Marco at Ana. Lalong-lalo na kay Ana. 'Di ba? Napaka-contented niya. Hindi naman ibig sabihin na kontento ka na hindi ka na magsusumikap. Di naman ganun Kasi kapag mahal mo ang isang tao, magsusumikap ka pa rin para maibigay mo sa kanya ang masayang buhay na deserve niya. Kaya sana all na lang talaga marunong makontento, marunong mag-appreciate ng mga bagay na binibigay mo. Eto pa talaga isa. Kaya tayo naghahanap ng iba. 'Di ba? Ang dami nating kwento dito sa ating programa na naghahanap pa ng thrill, naghahanap ng iba, kesyo hindi kontento sa asawa nila, kesyo hindi kontento sa mga relasyon nila, kesyo nanlalamig na ang asawa nila sa kama, ganun. Pero ang totoo, tayo naman ang hindi kontento May mga bagay din naman na nabibigay ang mga asawa o mga mahal natin sa buhay na hindi na ibibigay ng ibang tao. Pero pinipili pa rin nating tignan yung mga bagay na hindi nila na ibibigay. Kaya tayo hindi nagiging masaya. Sana maging daan ang kwentong ito para piliin nating maging grateful sa buhay. Piliin nating makontento sa kung anong meron tayo habang wini-work out natin yung mga bagay na gusto nating abutin. Ganun lang yon. Anyways, maraming salamat, Ana, sa pagbabahagi mo ng napakaganda naman talagang kwento ng buhay mo dito sa ating programa. At syempre, sa iyo na nakikinig ngayon, alam niyo na ang drill. Like and share this video dahil napakaganda naman talaga ng kwentong ito at napaka-wholesome pa. Kaya please do like at share na rin ito. At syempre, sana magbigay daan itong kwentong ito para i-click mo na yung subscribe button dyan. Tapos yung notification bell para lagi kang na-update every time na meron tayong bagong upload, 'di ba? At syempre, speaking of pag-subscribe, meron po tayong bagong meron po tayong bagong channel sa mga hindi pa nakakaalam o sa ngayon lang umabot sa puntong ito ng kwento, ng dulo. Meron po tayong ibang channel na ang pangalan ay Encounters with Mama Mia. That's ENCOUNTERS, Encounters, space with, space Mama, space Mia. Kung hindi nyo mahanap, ayan, may link sa baba. I-select nyo lang from HTTPS hanggang sa dulo, one line. Tapos, ilagay nyo sa browser nyo. Ida-direct na kayo doon sa bago nating channel. At ang channel na yon ay mga kakaibang kwento naman ang aking ikinukwento. Mga kababalaghan, nakakatakot, charot, na mga kwento na naman ang ating pagsasaluhan doon. Kaya please do subscribe and support that channel at manood pa rin kayo. Syempre, hello muna ako sa ating mga suki, sa ating mga members, na talagang nandyan, hindi nang iiwan, nagmamahal sa atin palagi. Maraming salamat. Hi ako kay Colleen Bueno. Thank you very much. Hello rin kay Janice Linyanitz Pabualan, Maria Elena Abe, Maria Mercedes pala yun. Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Freaky at Mila Raduban. Maraming thank you po sa pagmamahal ninyo dito sa ating channel at sa lagi niyong pakikinig. Hello rin ako kay Eric Gomez, hi din kay Teresa Rhodes o Rhodes, Miriam Gutierrez, maraming salamat. Hello rin kay Maricel Mina, Daguplo Evelyn, Elina Lynn, maraming thank you. Hi din ako kay Nika Nix, Nora Barido Hamandre, Charlene Baclohan, thank you very much. Hi din kay Mary Grace Sinadan, hello rin kay Ruby Ramos, maraming salamat din sa pakikinig. Marvy Montecillo, Frix Magno, Alcura Ukit, and Roslyn Caraballo. Maraming thank you. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, salamat po. At kung may sarili kayong kwento, please do share that to us. Mag-email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Mwah! I love you all so much. Mag-ingat palagi and be grateful always sa buhay na meron ka. Dahil yung buhay na meron ka, yan yung buhay na pinapangarap ng iba. Bye-bye!